Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mga kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narito naman tayo sa pagpapatuloy sa ating pagtalakay sa sirah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o talamuhay ng ating mahal na propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sandaling ito, narito na tayo sa pangwalong aralin at ating tatalakayin sa loob nito ang 21, ang masamang pakikitungo ng mga Quraysh sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang punto ay lupon ng pamiminsala. Balikan natin ang unang punto. Masamang pakikitungo ng mga Quraysh. Ito yung mga pinagdaanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nasa Makkah. At ito pa yung panahon na bago pa lang nagsimula ang kanyang pagkapropeta. At wala pang lakas ang mga Muslim, hindi pa sila marami at wala pa silang lakas. At ito yung mga kanyang naranasan at ang kanyang mga kasamahan sa kamay ng mga Quraysh. Paalala, ang Quraysh ay pangalan ng tribo na kinabibilangan din ng ating mahal na propeta. Pero kung nababasa natin dito sa mga talata o mga tinatalakay natin na mga tungkol sa ating pagtalakay sa talamuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung nababasa natin ng Quraysh, ang tinutukoy dito yung mga Quraysh o tribo ng Quraysh na hindi mga Muslim at sumasalungat o pinagmamalupitan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, tutukoyin natin ang mga karanasan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o pagka malupit na mga Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kadalasan ay kanilang nilalagyan ng tinik ang daanan ng propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa nasusugatan ng kanyang mga paa sa kadiliman ng gabi. At ang mga maruruming bagay na itinatapon sa pintuan ng kanyang bahay upang magdusa at magkaroon ng kaguluhan ang kanyang pag-iisip. Ngunit hindi humihigit ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang salita o ang ni Abdul Manaf. Anong uri ng pagkakalapit bahay ito? Ito lang mga kanyang nasasambit. Hindi hihigit dito ang kanyang nagiging tugon sa pagmamalupit ng Quraysh. Ito lamang kanyang nasasabi. Hindi siya humihigit dito. Ang kanya lamang nasasabi sa isa sa angkan ng Quraysh, ito sinabi niya, o angkan ni Abdul Manaf, anong uri ng pagkakalapit bahay dito? Ito lang ang kanyang nasasabi sa panahon na yun. Kung titingnan natin, tulad ng sinabi ko, ang Quraysh ay pangalan ng tribo na kinabibilangan din ng ating mahal na propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang tribo ng Quraysh ay napapalob dito ang mga angkan, ilang mga angkan. Kabilang dito yung angkan na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abdul Manaf. Ang pangalang Abdul Manaf ay ito yung tatay ng kanyang dinadalang pamilya o dinadalang pangalan ng pamilya. Ang kanyang pangalan, ang kanyang pamilya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pamilya Hashim. At si Hashim ay ang kanyang tatay ay si Abdul Manaf. Bali, kung titingnan natin, ang mga tao na nagmamalupit sa kanya ay kamag-anak rin niya. Nasa loob ng tribong Quraysh. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyempre ang kanyang pangalan Muhammad, na anak ni Abdullah, na anak ni Abdul Muttalib, na anak ni Hashim.
Si Hashim, yung lulo niya sa tuhod, ay ang kanyang dinadalang pamilya o pangalan. Bali si Hashim ay ang kanyang tatay ay si Abdu Manaf, ayon sa kasaysayan. Bali, ibig sabihin, yung mga taong nagmamalupit sa kanya na sa loob ng tribong Quraysh ay kamag-anak din niya. Kaya dito sinabi niya, ang kanya Abdu Manaf. Anong uri ng pagkakalakbahay ito? Ito lamang ang kanyang nasa sambit sa tuwing gagawan siya ng hindi magandang pakikitungo. At naiulat ni Ibnu Amr na anak ni Al-As, at siya itong nakasaksi mismo. Ito, isa namang ulat na mula kay Amr, at ito ay nasaksi niya. Isang araw ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagaw ng sala sa may dako ng bato ng Kaaba. Dumating si Uqbah na anak ni Mid at kanyang binalikuko ang kanyang damit. O tingnan natin mga kapatid ang ginawa ni Uqbah sa pagmamalupit sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ginawa niya itong tulad ng lubid, at habang ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakapatira pa sa kanyang pagdarasal, kanyang isinabit ito sa lig ng propeta sallallahu alaihi wasallam at lumayong hinihila ito. Kaya sakal na sakal nito ang propeta. Subalit siya ay nananatili sa kanyang pagpapatirapa ng may mapanatag na kalooban hanggang sa nakialam si Abu Bakr radhiyallahu anhu, kaawanawa siya ng Allah, at kanyang itinulak si Uqbah at nakipagtunggali siya rito. Si Abu Bakr ang kanyang matalik na kaibigan at unang yumakap sa Islam sa mga matatanda. Ito, nakialam na si Abu Bakr dahil hindi na natiis ang pagmamalupit ng Quraysh o tribong Quraysh sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kanyang sinabi, ito yung naging pinahiwatig o pinaalala ni Abu Bakr kay Uqbah ang nabanggit sa banal na Quran, na ito rin ay kwento ng ilan sa mga propeta na nauna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sila rin ay pinagmalupitan ng kanilang mga tao noong mga panahon na yon. At ito, ang kasaysayan na ito ay nabanggit sa banal na Quran at binasa. Ipinarinig ni Abu Bakr kay Uqbah ang nabanggit sa banal na Quran. Ipinarinig ni Abu Bakr, binasa niya ang talata mula sa banal na Quran. Ataqtuluna rajulan ayyakula Rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayinat. Okay. Ito yung sa Tagalog niya. Papatayin ba ninyo ang isang lalaki na kanyang sinasabi lamang ang Allah ang aking Panginoon, at kanyang tunay na naiparating sa inyo ang mga mahayag na katibayan? Pagkatapos noon, anong naging tugon ng mga Quraysh kay Abu Bakr nung kanyang napansin ng Quraysh na ipinagtatanggol ni Abu Bakr radhiyallahu anhu si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinagupan ng ilang mga masasamang tao si Abu Bakr at kanila itong pinagpapalo ng lubusan. At nabanggit sa ibang bahagi ng magsimula ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagsasagawa ng sala sa may dako ng bato ng Kaaba. Dumating ang Quraysh, ang mga tao o tribo ng Quraysh na may hindi mga Muslim, at naupo sila sa isang bundok sulok ng
Kaaba. Sinabi ni Abu Jahl, si Abu Jahl ay isa ring mula rin sa tribong Quraysh at isa sa mga pinuno ng Quraysh sa panahon na yon. Ito yung sinabi niya, sa katunayan ako'y kumatay ng babaeng kamilyo na nasa isang sulok sa Makkah at ang mga lamang loob nito ay nananatiling nakalatag sa lupa. Kaya pumunta ang isa sa inyo at magdala nito. Pagkatapos ibalibag ito sa kanya. Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyan nyo yung kanyang ginawa. Pinagwa pa niya yung kanyang kinatay para lamang gawing bagay na ibalibag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At habang ang propeta ay nakapatira pa, kanilang inilagay ito sa kanyang banal na damit. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay taimtim sa kanyang pagsasala para sa Allah, at ang mga di sumasampalataya sa kanyang paligid ay nagtatawanan at nagkatumba-tumba ang isa't isa sa kanila. Ganito kalupit ang napagdaanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Quraysh, lalong-lalo sa mga kanilang mga pinuno sa panahon na yun. At yung panahon na yun na hindi pa ipinagutos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumaban o ipagtanggol ang sarili, makipaglaban sa landas ng Allah. Bagkus siya ay nagpaparating ng mensahe ng Islam sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa at magandang pakikitungo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung kanyang ganti sa mga tao. Hindi siya nagsasalita ng masakit na salita, kung lalo-lalo pa kung siya ay gagamit din ng dahas o puwersa o makipaglaban. Hindi niya yung ginawa dahil hindi pa ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumaban o makipaglaban sa landas ng Allah. At ang dakilang sahabi na si Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, awan nawa siya ng Allah, ang sahabi ay salitang Arabic ng ibig sabihin ay kasamahan. Isa sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Ibnu Mas'ud ay naroon ngunit wala siyang nagawa. Okay? Si Ibnu Mas'ud mismo na kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naroon wala siyang nagawa nang makita niya ang tropa ng mga di sumasampalataya. Dumating si Fatima az-Zahra radhiyallahu anha, ang anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kanyang itinapon ang lamang loob na inilagay ng mga di sumasampalataya sa likod ng kanyang ama, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan po yung mga pinagdaanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na bago pa lang yung mga paghihikaya sa Islam. Siya ay nagtiis, wala siyang iginanting dahas sa mga tao. Bagkus kanyang hinihikayat ang mga sumusunod sa kanya o mga Muslim sa panahon niya, mga unang Muslim sa panahon niya, na magtiis. Yun lamang ang kanyang pinaparating sa kanila. Dahil yun na nga, nasabi natin na sa panahon na ito, na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa Makkah pa, hindi pa siya na lumikas papuntang Madina, hindi pa malakas yung ang mga Muslim at ang kanilang bilang ay kukunti pa lamang, at yun, hindi pa ipinag-utos ng Allah sa kanila ang makipaglaban sa landas ng Allah. At ginawa na lamang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang maghihikayat sa Islam sa pamamagitan ng kanyang salita, gawa at magandang pakikitungo. At yun, ito lamang ang kanyang ginagawa, pinapakita niya sa mga tao ang kanyang pagsamba, at siya ay nagtitiis sa pagmamalupit ng Quraysh o tribong Quraysh. Dadako tayo ngayon dito sa isang paragraph na tumutukoy lang sa isang malit na maikling paksa. Ito'y lupo ng pamiminsala. Nakita ng mga Quraysh
ang tribo ng Quraysh na hindi sumasampalataya sa Allah, nakita nila na ang mga dinaranas ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ng mga Muslim kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kawalang katarungan at pagpipinsala sa kanila ay hindi sapat. Okay na, yung pagpipinsala ay hindi sapat. Kumbaga, napansin ng mga hindi Muslim na mga Quraysh na hindi pa sapat yung pagmamalupit nila. Tuloy pa rin yun kasi yun yung kanilang hangarin para tumiwalag ang Muslim sa kanilang reliyon at babalik sila sa kanilang nakagisnang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun yung ihikayat ng mga Quraysh, yung mga hindi Muslim sa mga Quraysh. Okay, kaya mula rito ay gumawa sila ng matatag na komite bilang kapalit ng isa-isang pagpapahirap na ang layunin ay upang pinsalain si ang propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan. Inshallah matutunghayan natin kung ano yung mga kanilang ginawa sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inulit natin mga kapatid, ito yung panahon na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa Makkah pa at ang bilang nila ay kukunti pa lamang at lalong-lalo na ang paghihikayat sa landas ng Allah ay bago pa lang sa panahon na yon. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naghihikayat at sa landas ng Allah at tinitis niya pagmamalupit ng mga Quraysh o mga tribo ng Quraysh. Hanggang dito na lamang mga kapatid, at least na natunghayan natin ang bahagi ng mga dinanas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan sa kamay ng mga Quraysh. O sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.